Ingles, may kasabihan na paalala rin po sa mga mister. Hell hath no fury like a woman's scorn. Huwag lulukuhin ang inyong mga pisis kung ayaw niyong paghalo ang balat sa tinalupan. Pasado 1:00 sa Tondo sa Maynila nitong Mayo, ang mahimbing na tulog sa eskinita ni Mary, hindi niya tunay na pangalan, nauwi sa bangungot. May babae kasing bigla-bigla na lang siyang binuhusan ng gaas, sabay sinilaban. Ang dahilan di umano sa nag-aalimpuyong galit ng nambuhos, selos. Tika! Pagseloso niya ako dahil sa asawa niya. Magkaibigan lang kami nun. Si Mary kasi, pinaghinala ang kalaguyo ng mister ni Karen na si Roger. Hindi po nila mga tunay na pangalan. Nakita ko po silang akbal sa loob ng hotel. Hindi ko naman po inaasahan yung mangyayari po yung ganun. Si Mary, nakalbo, nalapnos at namaga ang mukha, leeg, braso at iba pang parte ng katawan matapos magtamo ng 3rd-degree burns. Halos hindi na rin niya maidilat ang kanyang mga mata. Sobrang update. Akala ko talaga mamamatay na ako. Pero may dapat ba talagang pagselosan si Mrs. kay Mary? Matapos ang 1 buwan sa ospital, nakauwi na si Mary. Unti-unti nang naghihilom ang kanyang mga sugat. Pero ang kanyang mga braso, leeg at mukha, balot na sa peklat. Yung mga daliri ko po, hindi ko po gano'ng madiretso dahil makirot-kirot pa po. Hirap din po akong lumingon dahil sa leeg ko naman po. Lalagyan ko lang po siya ng cream kapag kumikirot-kirot. Yung paghawak-hawak ng mga mabibigat. Yung parang kahit plato, isang kamay lang po ang gamit ko. Hindi ako makakain na maayos. Kwento ni Mary, tanghali nitong May 31, nung nakaidlip siya sa labas ng kanyang tinutuluyan. Tulog na tulog nga po ako. Bigla po siyang dumating noon. Bigla niya po akong binuhusan ng gas sa ulo. Pagbuhos ng gas niya sa akin, biglang bato ng lighter sa ulo ko. Nagliyab ako. Bumangon po ako nung nagliliyab na ako. Nagsisigaw na ako, nagtatalon ako. Sobrang hapde. Yun ang bagay sa'yo dahil malandi ka. Yung hawak ko ng 2 kamay sa mukha ko para lang hindi maapektado yung sa mata ko. Sobrang sakit. Akala ko talaga mamamatay na ako. Nagsisigaw na sila ng sunog. Sabi ko, ano ba yung sunog na yun? Nung makita ko si na pala, lapnos na. Nakita namin, umaapoy pa yung buhok, inaabot na rin yung mukha niya. Buti na lang, may hus ako dyan. Binumbahan. Mainit, sabi niya. Naaawa kami, hindi naman namin pwedeng lapitan. Agara naman na dinala sa ospital talaga. Iyak siya ng iyak na sinasabi niya na ayaw niya pang mamatay. Ang mukha ni Mary, napuhunan pa man din daw niya sa pagiging sales lady, nasunog at lumobo. 20 days po akong nakarate kasi din nun. Nagwawala ako. Hindi ako makakain pero nakaswero lang ako. Hindi rin po ako makatulog. Sa hospital pa lang. Parang gusto kong bangunin yung sarili ko na gumanti sa kanya. Yan ang bagay sa'yo dahil malandi ka. Nagkakatrauma ako sa ospital noon nung nakaratay ako. Nakikita ko siya nung sinunog niya ako. Ano, tumatakbo siya, paulit-ulit yun, araw-araw yun. Buti na lang lumaban po siya. Nasasaktan kami kasi nga hindi naman namin alam yung kapatid namin nagkaganyan. Sinira yung buhay niya. Pag-aamin ni Mary, matagal na raw silang magkakilala ng mister ni Karen na si Roger. Pero never daw sila nagka-spark. Hindi naman kami ganong ka-close talaga. Nagsimula lang naman po talaga yung pagsiselos niya dahil sa pagtabi lang namin doon sa kompyuteran. Nanghiram po siya ng account na yung sa sugal sa akin. Pinahiram ko naman po yung araw na yon. Tinatype ko po yung account ko sa keyboard ng ginagamit niya. Hindi ko naman alam na selosa siya. Pero wala talaga. Magkaibigan lang kami nun.
Si Karen, nakakulong ngayon sa Manila Police District. Sobrang dala naman po ng galit ko po, kaya ko po nagawa yun, ma'am. Ngayon, sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko. Ayoko maging broken family sila habang lumalaki. Matagal na raw siyang kinukutuban na may iba ang kanyang asawa. Nawawalan na rin po ako ng gana sa kanya. Di na rin po ako nagpapakaasawa, gano'n. Kaya po nagawa niya yung gano'n. May mga nagsasabi po sa akin yung mga ginagawa nilang hindi maganda. Hanggang napagpasyahan ni Karen na tiktikan ang kanyang kabiyak. Sinundan niya ito hanggang nakarating daw ito sa isang motel. Sinundan ko lang po yung hinala ko, yung patog ko. Tama naman po yung hinala. Nandudun po sila. Ayon kay Karen, nahuli niya raw si Roger na kasama di umano si Mary. Sino yan, Roger, ha? Sino yung kasama mo, ha? Nakita ko po sila actual. Magkasama po sila sa loob ng hotel po. Hindi po totoo na nag-hotel kami niyan. Hindi po ako sumama dun. 2 araw pagkatapos noon, May nagtimbre lang po sa akin na kaibigan nila na natutulog daw po siya sa labas ng bahay. Kasi sobrang dala po ng galit eh. Hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko eh. hindi na raw napigilan pa ni Karen ang bugso ng kanyang damdamin. Isinakatuparan na ang kanyang paghihiganti. Gas po. Sa kalandibomba po namin. Yan ang bagay sa'yo? Dahil malandi ka? Pero may basihan nga ba talaga ang pagseselos niya? O minalas lang talaga si Mary na napagbintangan? Tanungin natin mismo si Mister. Ayon kay Roger, selosa raw talaga ang kanyang commander. Ayaw niyang kausap ko po na mga babae. Hoy, Roger! Sino yan, ha? Bahay mo, no? Pagka nagsiselos siya, sasabihan niya lang po ako ng iwasan mo na yan May pagkabayolente rin daw ito. Meron siyang dating record din nung nangyari ito noong October 2022. Gamit yung basag na bote, sinaksak niya ito ng 3 beses. Pero may dapat ba talagang ikagalit si Karen? Nung nahuli niya po ako sa may hotel na nandun po ako, pero hindi niya naman po nakita. Yan ang bagay sa'yo? Dahil malandi ka! Tama naman po yung nasa isip niya na yung sinunog niya na po yung kasama sa kwarto. Inamin ni Roger na magkasama sila ni Mary sa isang motel nung nahuli sila ni Karen. Hoy, lumabas kayo dyan! Kumakatok po yung asawa ko. Kusa na po akong lumabas kasi narinig ko po yung boses niya eh. Tapos sabi ko, tama na yun, huwag ka nang mag-iskandalo. Doon na tayo sa bahay mag-usap. Pagka-uwi nila ng bahay, si Roger may ikinumpisal kay Karen. Sinabi ko na, kung sino yung kasama ko. Si yung kasama ko ron sa may kwarto. Nagkaka-chat na po kami. Sa totoo lang po, 2 days pa lang po kami nagkakilala nun. Wala naman pong kami, pero yung nagkakamabutihan po kami dalawa. Nagplano po kami talaga ng ganun yung nangyayari. Napunta kami ng hotel. May mangyayari sana sa amin, pero hindi na po natuloy kasi nga po dumating po yung asawa ko. Hindi po totoo na nag-hotel kami niyan. Totoo po na iniyaya niya ako na mag-hotel, pero hindi po ako sumama. Kaya sabi ko sa kanya, nung buwang ko. Kasi sinasabi niya po na nagkaka-chat kami. Hindi po totoo. Nagkaka-chat kami, ito na po yun na nasunog na po ako. Dahil gusto po nila makipag-areglo sa akin. Nanindigan lang ako na ako yung nagsasabi ng totoo. Kasi ako lang naman po yung apektado rito eh. Ba't kailangan ko magsinungaling? Parang gusto lang talaga nila makalaya lang si Hindi ako pumapayag na makipag-areglo. Yung ginastos po namin sa ospital, balik pinagtulong-tulungan na lang po namin magkakapatid. 177,000 po sa kabuuan ng ginastos po namin. Ilalaban po namin yung kaso ng kapatid ko para mabigyan po sila ng hustisya. Si Karen, sinampahan na ng reklamong frustrated murder. Ito ay may pagkakulong ng 12 taon, 1 araw hanggang 20 taon. Kung hindi manage ang selos, iba-ibang violence ang magaganap. Unang-una, emotional violence. Pwedeng physical violence or abuse. Pag parang nararamdaman mo magbo-burst ka na, try to walk away and divert muna yung height ng emotions mo. Kasi kapag emotional ka, yung part ng brain mo na rational, hindi masyado gagana. Yung mga gagawin mong next is hindi na pag-isipan, pwedeng mapagsisihan after. Pakalmahin muna natin yung sarili natin. Importante din na merong emotional support. Sa third party,
Nakakasira siya talaga. Importante talaga yung communication. And at the same time, paano natin masastrengthen yung relationship? Nagsisisi po ako sa ginawa ko sa kanya. Sana po mapatawad niya po ako. Mahipo po ng Panginoon yung buong pagkatao niya na mapatawad niya po ako para sa mga anak ko. Gusto ko po makapiling yun. Gusto ko na po makalabas dito. Gusto ko na po makapiling yung pamilya ko. Hindi ko naman po inaasahan yung mangyayari po yung ganun. Pinagsisihan ko na po yun na ba't ginawa ko po yung ganun. Napatawad ko na siya. Meron din naman akong awa. Kaya lang, syempre, meron tayong batas na kailangan pagbayaran niya. Wala po akong balak iurong yung kaso. Dapat bayaran niya kung ano yung dapat niyang pagbayaran. Si Karen, hihiwalayan na ba si Roger? Ayoko po. Gusto ko po pa rin yung pamilya ko. Mahal na mahal ko po yung asawa ko, yung pamilya ko po. Sana tibayan mo yung loob mo. Tibaya kaya natin to, malalagtasan natin to. Mahal ko po asawa ko. Mas maganda pang hindi ko siya nakilala para po walang sakitan na naganap. Pinagsisihan ko na po yun na ba't ginawa ko po yung ganun. Ang pag-ibig, nag-aalab. Pero ang selos, nagliliyab. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.